what you want us to do, na ikaw day ang Diyos gustong mo bago sa among mga kasing-kasing. Ikaw day ang Diyos Ginoo nga mousab kay dili din kaya namong bag-ohon na namong kasing-kasing, Ginoo. And love you, Lord, this time, New Year, every year mahimong bago, but sometimes our hearts are staying the same, O God. And Lord, you teach us right now that you design us, Lord, to make our heart become new, O Lord. So Lord, have your way. Let your power be upon us. Let your presence and understanding be upon us all this morning, Lord. We will give you back and praise and thanks, Lord, in Jesus' name. Amen. Makapanglingkod, daghang salamat sa makausa igsoon maayong buntag o Happy New Year kanatong tanan. Gamay lang nga recap sa pulong sa Ginoo ni aning simana. Usa nga pagtudlo sa pulong sa Ginoo ngadto sa Galacia ingon manato nga ang matag tuig nato nga paghinumdom pagsilibrar sa kapanahonan sa pagkatao ni Kristo. Usagid ang pinakanindot mao nga kita mahimong mga anak sa Dios, di ba? O nya kung giingon usahay murag dili nato matawag ni anang malantawan kung unsa kadako kana nga termino nga nahimo ta mga anak, pero dako kay na siya igsuon kaysa panahon nga wala pa kita des Ginoo, dako kay kawad-on sa aton kinabuhi. Pero karon nga naatas Ginoo, dako kay blessing nga naabot sa atong mga kinabuhi. Amen batana. Now today pasalamat ko sa Ginoo na naghatag ni siya og mensahe nato sa ato mga matag usa ka karon nga kinabuhi. In relation with our topic entitled, The God Who Makes Us New. And we know that the word new, bago, mao ni common natong gipangandoy. Diba? And let me explain, diba? During Christmas, halos siguro 80 to 90% sa tao mupalit gyud siya bago. Di ba? Kay Pasko gani. Dayon makapasalamat ang tao sa panahon sa Pasko tungod kay makadawat sa something new. Nay mga regalo, no, murag ang sapatos daan naman maayo ilisdan, no, bago. Ang sinina murag gamay na lang. Ako naasad kay bago pero ox. Familiar mong ox. Kaning kahikon ta mo palit ka ng mga mahalon. Wa sa tay kapalit. Pero bisan pag sa unsang paagi makakaigsuonan na design na gina sa atong kasing-kasing nga kitang tao nangandoy gitag bag-o. Amen ba ana? Agree ba mo ana igsoon? And gani in this new year, maybe a lot of us doon na tayo mga something new sa atong mga personal life. It may be shoes, dress, cellphones, mga unsa pa naadihan nato ng mga butang. And every time na atay bag-o, ang atong kasing-kasing magmaya, no, nalipay kay naaman tayo nakuha nga bag-o sa atong mga kinabuhi. Well, dinhi makita nato in our title, nagsulti ang title karon ang pulos Ginoo nga ang Ginoo usad nangandoy siya og bag-o. O ang Ginoo usad nagtinguha siya nga mobag-o sa atong kasing-kasing. And inani ang kamatuoran mga kaigsunan. While even not just on Christmas, we desire something new, pero ang question na ini is, ang atong kasing-kasing doon na ba'y kabaguhan? Diba? Nakuha ninyo that every year, bag-ong tuig. That we always want and desire bag-ong mga butang. Pero spiritually, sa atong karakter, sa atong pagkatao, makaingon madita nga murag naanay bag-o nako. Medyo hard siyang dawaton, pero mauni ang reality nga sometimes New Year are always new lang, sige balik-balik. But sometimes Christians' heart, people's hearts are still the same. Mauna gyapon. And mauna ang challenge gyapon and kung nakabantay siguro mo, ano man nga ang pulong siguro, sige balik-balik ang kasing-kasing.
Wala sad ko nasayod igsoon gani bisan ako Lord murag kasing-kasing maghapon ni. Ang Ezekiel kasing-kasing gihapon, new heart. Pero igsoon di bali nang magbalik-balik. Kay mao ni ang realidad sa kinabuhi nato. Kung sa ingon Jeremiah 79, wala sama puno ka malimbungon sa kasing-kasing sa tao. Malimbungon na kasing-kasing nato, deceitful. Dautan. Sometimes dili ta ka makaingon nga ato kasing-kasing permanente nga nindot bisan na atas Ginoo. Naay di mga panahon ni ini nga makasinati ni siya og mga bati, dunay bitterness, dunay anger, dunay jealous. Naay mga kasing-kasing nato mga kaigsuonan nga bati gud og dili maayo nga dili makapahimuot sa Ginoo. And kung nakabantay ta mga kaigsuonan in the whole Bible, kay ba mo unsay ultimate goal sa of God nganong gihatag niya ang Bible is to transform our life and also our hearts. Mao na ang goals Ginoo. In other words, si God ang blessing of material bonus na lang na. Pero si God dili siya totally kaayo nag-apas niya anak. Ang giapas sa Ginoo nato makaigsuonan is that ang ato kasing-kasing ma-inline goods kamatuoran pinaagis pulong sa Ginoo. Mao na nga di bali nang magsigig balik-balik kay mao ni ang realidad sa kinabuhi natong Kristohanon. Nasabtan ninyo makaigsuonan? Mao ni ang realidad sa atong pagkinabuhing Dios nun. Dili talung-an sa Ginoo hantod nga iya yung ipamukha, ipakita nato nga if you are with me, you need to obey my word. Di ginato pwede makaigsuonan nga ibuwag ang presence, dwelling of the Holy Spirit and the Word of God. Dili pwede nang bulagon. So kani maghatag ni challenge nato as Christians while we have this gitawag nato sinful nature. Ang atong kasing-kasing di na dyan ni mabag-o, sa ato-ato lang, ipakitaan tas Ginoo nga pwede ni siya kung ang Ginoo muliho. And God will teach us ang iyang pulong in what way? Usa ka dugay, no, nga bag-ohon di sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing. So, nga naman nga gustong bag-ohon sa Ginoo? Again, the reason why makaigsuonan is that ang ato kasing-kasing mao ni ultimate nagakontrol sa atong will, sa atong behavior, di ba? Sa atong pagkatao, atong mga gestures, sinultian, pagpamuhat nato. In our hearts, din yung makita sa unsa ang pulong sa Ginoo. In our hearts, din yung makita ang bunga sa Espiritu Santo. So far, amen ba tama kay Sunan? Now, daghan kaayong tao na gustong magbago. And I am speaking to, gitawag na to New Year's resolution. Di ba? Very common naman gini. No, karong ko iga, mao na gini, mabaton, na akong kinaiya, something anaon ako. Pero igsoon, when I study, and nakita na ko ang mga reference pa, mga support nga mga commentaries, ipakita din ni na di dyan ita kabago sa atong kasing-kasing. Di dyan ita kabago sa unsaon pa. Unless ang Ginoo mo intervene sa atong kinabuhi. Diba? Huwag mauna atong isbutan karon na. Again, as I said, Jeremiah 79, ang heart deceitful kayo. So, ang natural heart cannot obey God. Ang atong sinful and natural heart, di jud na makatuman sa Ginoo. Bisan pag-unsaon. Moral lang, dunay mga portion nga nakatuman, pero in general, wala gid na siya. As far as God's standard, no, kung atong tumanon, wala gid bagsak na bagsak kita. Roma 3:10, wala gid matarong, wala gid kita sa Ginoo. Tanan nakapsan gud gumaya sa Ginoo 3:23. Kitang tanan na ilalon gud ta makaigsoon na God willing makahatag siya ang Ginoo, pinagi siyang pulong tudloan ta niya igsoon. Unsaon di ay na mabag-o ang atong kasing-kasing. Now, ang pangutana igsoon. I know mo agree ka na naatay sinful nature. Pero
sa imo bang gilingkuran karon nag-desire ba sad ka, and if you are aware ba sad sa mga kasing-kasing nato usahay nga murag di man maayo? Aware ba ta niya ng mga principles nato sa kinabuhi nga mga prone to argument? Aware ba ta kaniya ng mga kanang gitawag nato karakter nato nga makahatag og division na walay forgiveness? These are all under hearts under ni sa jurisdiction sa ato kasing-kasing. And I know mo agree mo ni ana. And sometimes even myself maingon ko, Lord, tin-aga na ko kasing-kasing. Lord, kung mahimo bag-uha pagid ko, di ba? So this desire nato nga bag-uho tas Ginoo, this is also the desire of the God nga gusto mo hatag natong kabaguhan. Only kinahanglan ta mismo mangayo diha sa Ginoo. Kinahanglan ta mo ila sa atong bati nga kinaiya. Kinahanglan ta mo angkon nga ang ato kasing-kasing bati gid ato bangan sa Ginoo. Pero kung dili sa ta mo angkon nga na natural ang Ginoo di sad na mutabang nato. That is why when we became Christians, kung kabantay mo, I don't know how many years na tang diha sa Ginoo, kung atong lantahon sa ang atong kinaiya, sinultian, nagahinay naman nga wala. Ang atong mga pagpamalikas, ang atong mga bati nga mga pasulti, only hantod karon naa pa yung mga pipila. And sometimes pa, sayon kaayo, pagpugong, ni ana mga butanga, kung naata sa maayong kanang kasing-kasing. Pero kana ganing biklon ta, sabdon ta, wala na yung mga tendency, igsuon nga malimpan na to eh. Malimpan na to. Ang ganing mga mga pinaka-crucial. Nagpakita gini nga kung ang Ginoo na to mutingog pa lang dayon, wala na nasad. No, unsa naman sana, di ba? Dili lang musulti ang Ginoo. Although ang iyang Holy Spirit mag-convict na to. Pero makalusot maghihapon ang tao. Na may Ephesians 4:30, Thessalonians, na may gitawag quench the Holy Spirit o gitawag grieve the Holy Spirit. Buot pasagot, bisan naghatag na siya conviction, usahay ipadayon gyapon nato atong tinamhanon. Di ba? So, and then makita na to ang konteksto o ang settings ni na the reason why ang mga Israelites, ang mga katawhan sa Ginoo, gikastigo sa Ginoo. Gikastigo sila sa Ginoo, gipaulipon sila, unsa may hinungdan? Tungod sa ilang kasing-kasing. Okay? So, paminaw pag-ayo igsoon, lisod de ay ni kaning sitwasyon no, na kaning mga katawhan na nakailas Ginoo, giluwas Ginoo, ipakita na sa Ginoo sa iyang mga buhat, kunya ang ilang kasing-kasing, nagmasinupakon gyapon sa Ginoo sa unahan. The reason why makaigsuonan, God's name had been dishonored. Ang hinungdan niini usa nga konteksto ni ining Ezekiel nga isgutan nato karon, nasuko ang Ginoo tungod sa ilang pagpasipala sa ngalan sa Ginoo. Nga naana sila sa Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing sa marag wala sila sa Ginoo. So kini makaigsoon maaplikan ini bisan sa atong panahon karon. Sa atong giningon wala ko kay bao unsa ta kadugay diha sa Ginoo, pero ang matter ni igsoon kung unsa ta kadugay diha sa Ginoo, unsa naman kadaghan ang achievement and progress sa himaya sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Kung wala pa ni, kung nakita nato nga nadugay ta pero ang atong kasing-kasing murag wa gyud ni isbog. Duha. Una, ang Ginoo dili malipay, and second, it can be just like the Israelites. It can be sooner or later ang Ginoo maghatag og crisis. Crisis, problema dinhi. Now, so tiyan ta mo makaigsuonan kaning konteksto ni ining Ezekiel before nato padayonon og basa didto. So, ang Ezekiel mao ni siya ang libro gitawag og exile, book of exile. Na pamilya mo exile, na-captive sila kanang naulipon. Doon ay gitawag og pre-exilic book and doon ay post-exilic book and doon ay exilic book. Kaning Ezekiel, Daniel, mao ni sila ang book nga gitawag og exile. Meaning nasulat ni Ezekiel ug Daniel naa sila ni ining lugar sa Babylonia. Naa sila nagpuyo dito. Remember, ang kaning mga Israelita, ang ilang original nga place nila where God blessed na Ginoo, Jerusalem. Naa sila dito.
Pero tungod kay kani mga Israelita, bisan akong ingon naa ang Ginoo nila, ang ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Rebellious, stubborn kasing-kasing, masinumpak